Magandang araw! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang sanaysay na mararahas na mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio, isang panawagang nag-aapoy sa tapang, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Dito, aalamin natin kung sino ang may akda at ang konteksto ng sanaysay. Babasahin natin ang buong teksto at pagkatapos ay tatalakayin ang mahahalagang kaisipan at ang mensahe na nais iparating ni Bonifacio sa mga anak ng bayan. Kung handa ka na, simulan na natin. May akda at konteksto ng mararahas na mga anak ng bayan. Si Andres Bonifacio isinilang sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang nagtatag at nanguna sa katipunan o ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na mas kilala bilang KKK, ang samahang nagpasiklab sa paghihimagsik para sa ganap na kalayaan. Bilang leader at manunulat, ginamit niya ito bilang sandata. Siya ay gumawa ng mga sulatin at panawagang kayang gumising ng loob at damdaming makabayan. Isa rito ang mararahas na mga anak ng bayan, isang masidhing panawagan para sa mga katipunero sa gitna ng matinding labanan. Binabanggit dito si Polavieja. Kaya't malinaw ang bigat ng konteksto, panunupil, pagdurusa, at paninindigang kailangang patibayin. Sa kabuuan, hinihikayat ni Bonifacio ang mga anak ng bayan na lumaban para sa kalayaan, ngunit huwag kailanman isuko ang dangal. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang mismong nilalaman ng mararahas na mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio. Ang inyong ipinakilalang katapangan sa pakikihamok sa kaaway na mga Kastila, buhat pa ng simulan itong panghihimagsik ay siyang nagsasabing mataas na di ninyo ikinasisindak ang ugong ng paghahanda at pagsalakay dito ng hukbong akay ni Polavieja, na sa kaunting panahon ay nagpakilala na ng malabis na karuwagan at hamak na kaasalan ng alipin sa kanyang pagpapahirap at malimit na pagpatay sa makapal na kalahing hindi nagsisilaban. Yaong pagpapasunog nito sa mga bayan, yaong paglapastangan at pagdungis sa kapurihan ng mga babae na di pinakundanganan ang kanilang kahinaan, yaong pagputol ng buhay ng mga matatandang hindi na makausad at sanggol na sumususo pa, na kailanman ay hindi aasalin at gagawin ng sino pa mang lalaking may puri at may tapang, ay humihingi ng isang masiglang paghihiganti at matinding kaparusahan. Sa inyong pamimiyapis, mangyayaring abutin ang kayo'y tanghaling bangkay sa gitna ng parang ng pakikidigma. Ngunit ito'y isang kapurihang inyong maipamamana sa ating bayan, sa ating lahi at sa ating angkan. Ang inyong mapupugtong hininga ay siyang magbibigay buhay sa ating bayan at siyang matamis na alaala sa gunita ng inyong mga kapatid na maiiwan. Dapat naman ninyong mabatid na ang kadahilanan ng ating paggugugol ng lalong mahalaga sa loob at sampu ng ingat na buhay ay nang upang tamuhin at kamtan yaong nilalayong kalayaan ng ating bayang tinubuan na siyang magbibigay ng buong kaginhawahan at magbabangon ng ating kapurihan na inilugmok ng kaalipinan sa hukay ng kadustaang walang makatulad. Sasagi kaya sa inyong loob ang panlulumo at aabutin kaya ng panghihinayang na mamatay sa kadahilanang ito? Hindi! Sapagkat nakikintal sa inyong gunita yaong libo-libong kinitil na buhay ng mapanganyayang kamay ng Kastila, yaong daing, yaong himutok at pananangis ng mga pinapangulila ng kanilang kalupitan. Yaong mga kapatid nating nangapipiit sa kalagim-lagim na bilangguan at natitiis ng walang awang pagpapahirap. Yaong walang tilang pag-agos ng luha ng mga nawalay sa piling ng kanilang mga anak, asawa at matatandang magulang na itinapon sa iba't ibang malalayong lupa at ang katampalasan ng pagpatay sa ating pinakaiibig na kababayan na si Jose Rizal ay nagbukas sa ating puso ng isang sugat na kailan pa may hindi mababahaw. Lahat ng ito ay sukat ng magpaningas sa lalong malamig na dugo at magbunsod sa atin sa pakikihamok sa hamak na Kastila na nagbibigay sa atin ng lahat ng kahirapan at kamatayan. Kaya mga kapatid, igayak ang loob sa pakikipaglaban at pakaasahan ang pagtatagumpay, sapagkat nasa atin ang tunay na katuwiran at kabanalang gawa. Ang Kastila,
Iyang kasuklam-suklam na lahing dito'y napasuot, ang tanging ipinaglalaban ay ang maling katuwirang panggagaga at panlulupig dito sa dinilabayan. Sa lahat ng ito, nang malubos ang kabanalan at kapurihan ng ating lahi, nang tanghalin ng sandaigdigan ang kamahalan ng ating kalooban, ay huwag nating tularan ang kalabang Kastila sa pagkahamak ng asal na ugaling gamit sa pakikidigma. Huwag tayong makipaghamok sa kaibigan lamang na pumatay kundi sa pagtatanggol ng kalayaan ng ating bayan at abutin sa mahigpit na pagkakayakap nating mga anak ng bayan ay maihiyaw ng buong lakas na mabuhay. Mabuhay ang Haring Bayang Katagalugan. Mga mahahalagang kaisipan ng sanaysay. Ang sanaysay na mararahas na mga anak ng bayan ay tumatalakay sa panawagan ni Andres Bonifacio sa mga revolusyonaryo na magpakatatag at ipagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Kastila, lalo na sa harap ng karahasang dulot ng hukbo ni Polavieja. Binibigyang diin dito ang mga pang-aabuso ng kolonyal na kapangyarihan, pagsusunog ng mga bayan, paglapastangan sa kababaihan, pagpatay sa matatanda at sanggol, pagpapahirap at pagkabilanggo ng mga kababayan, at maging ang pagpaslang kay Jose Rizal na nagiging dahilan upang mag-alab ang damdamin at higit na ipaglaban ang kalayaan. Layon ng sanaysay na palakasin ang loob ng mga anak ng bayan, ipaalalang ang kamatayan sa digmaan ay maaaring maging dangal at pamana sa lahi at ipakita na ang pakikibaka ay para sa katuwiran at kabanalan ng layunin, ang kalayaan at pagbawi ng kapurihan ng bayan. Gumamit si Bonifacio ng malalim at makabayang Tagalog na may sinaunang anyo ng baybay at pananalita, kaya tumitimo ang bigat at dignidad ng mensahe. Sa estilo, ito ay mapanghikayat at madamdaming talumpati o panawagan, gumagamit ng matitinding paglalarawan, pag-uulit at rhetorical na tanong, upang gisingin ang damdamin, patibayin ang paninindigan at itulak ang mambabasa sa pagkilos. Mensahe ng sanaysay. Ang pangunahing mensahe ng sanaysay ay ito: ipaglaban ang kalayaan ng buong tapang at sakripisyo, ngunit panatilihin ang dangal at makataong asal. Ipinapaalala ni Bonifacio na makatarungan ang laban ng mga Pilipino dahil ito'y pagtatanggol sa bayan laban sa kalupitan at pang-aalipin. Kaya dapat magpakatatag, huwag panghinaan, at maniwalang may tagumpay kapag nasa panig ang katuwiran. Kasabay nito, malinaw ang paalala: huwag tularan ang kalabang Kastila sa marahas at mababang pag-uugali. Ang tunay na anak ng bayan ay lumalaban hindi para pumatay, kundi para ipagtanggol ang bayan at itaas ang kapurihan ng lahi. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mararahas na mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio. Naway mas naunawaan natin kung paano ginamit ni Bonifacio ang panulat bilang sandata upang palakasin ang loob ng mga anak ng bayan at ipaalalang ang tunay na pakikibaka ay para sa kalayaan na may dangal. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.